Sumunod si Catherine kay Alden mga kasambreros ng mga nakaraang linggo. Ito po, ang picture na ito mga kasambreros ay pinost ni, Mark Prin. Nagtataka rin ako dito. Ito yung time na na pumunta sila ng, if I'm not mistaken, sa Amerika. Pero tulungan niyo akong i-recall mga kasambreros. Nung pumunta sina Mama Ten, si Laysam, sa Hong Kong yata ito. Yon sa Hong Kong, dun sa OWA na pagiging ambassador ni Sir Alden. Nagtataka ako dito kasi wala si Sir Alden sa picture. Nito si April, si Laysam, si Mama Ten, si RV, Matibag. Tapos si Alden nandun sa gilid. Tapos yung nasa kanan na picture, kung nakita nyo mga kasus, meron siyang parang katabi si Alden dito. Nakaglasses si Alden. Ay nako po, hindi ko lang talaga gusto kong mag-overthink na hindi na kasi nagtataka dito kung nasaan si Sir Alden. Sino-zoom ko rin kasi sabi dito ni Mark Prin, ako na mag-zoom para sa inyo, baka sabihin nyo kasi si ano yan. Si ano yan, no? So kasi parang may dito parang may katabi si Sir Alden, tapos parang patago doon sa tapos ang layo ni Sir Alden doon sa kinamamaten at saka si tingnan nyo, ang layo, parang ilang seats pa siya. 1, 2, 3, 4. Parang 4 na seats, no? 4 na hilera or row ng upuan sa eroplano bago sinamamaten. So parang nag-separate talaga si Sir Alden dyan. Ito na yung time na pauwi na sila mga kasambreros mula Hong Kong So talaga nagtataka rin ako, bakit wala dito si Sir Alden? Kasi una ko to nakita nung nakaraan. Tapos caption na dito, uwian na, no? Kasama si na Ma'am April. Tapos ang laking pinagtataka ko rin dito, asan kaya si Sir Alden dito? Tapos nung si Mark Prin nag-post kagabi, sabi ko, oo nga no, may point to si Mark Prin. So ang iniisip ko, magkasama no sina Ma'am Catherine at si Sir Alden sa Hong Kong at that time, kasi nga 'di ba nung nag-Madam Tussauds din si Ma'am Catherine, so related sa Hello Love Goodbye. Tapos ito nga nagkaroon nga ng dito ng naging ambassador si Sir Alden ng OWA sa Hong Kong nung in-invite siya mga kasambreros. So talagang ay nako, bahala na kayo mag-overthink. Sabay-sabay tayo mag-overthink dito mga kasambreros. Pero nakakatawa lang kasi si Mark Prin ay talagang naimbestigahan niya. Nagtataka na ako dito kung bakit wala si Sir Alden dito sa picture nito nung una kong makita. Tapos si Queen Flor naman ay nag-post din itong mapapaisip ka talaga na sumunod at saka in love si Catherine mga kasambreros, no? Yung isa dito ay susunod si Kat, no? Kat susunod kay Alden, tapos sana sila hanggang sa huli or hanggang sa kasalan mga kasambreros. So itong kay Ma'am Queen Flor ay lang ito, no, talagang out of her fandom, pero yon talagang umaasa at nananalangin din siya na kung pa magkakatuluyan ang Kathleen mga kasambreros. So nakakaano kasi dumadami ang nagpo-post mga kasambreros, no, ng about sa Kathleen. Tapos may pictures ng Kathleen, no, na nakakompiled mga kasambreros, and another post ni Ma'am Queen Flor, sana may part 3 sila. Ang Kathleen mga kasambreros ng sequel ng Hello Love Again, and we're really hoping and praying, no, na magkakaroon, kung hindi man sequel or part 3 ng Hello Love Again, kahit anong project, basta magkasama ang Kathleen, talagang babasag na naman sila ng records mga kasambreros, na kung saan ay talagang ang tambalan nila ay ibang klase mga customers. And then ito, may nag-post kagabi, 14 hours ago, shout out petitions. GMA Presents daw, magkakaroon ng pelikula si Alden at saka si Ma'am Julian San Jose. Tapos ang title daw ay All Too Well, starring Alden Richards in her greatest multo, Julian San Jose, My Heart Remembers You All Too Well, no? Love Beyond Memory. A tale where two souls continually forget each other due to a mysterious curse or condition, yet their hearts instinctively find their way back, proving that true connection survives even without memory. So, hindi ko alam kung
totoo ito, mga kasombreros, pero wala pa namang announcement from from GMA. Pero para sa akin hindi magki-click to, no? Kung magki-click man ay hindi gaano as Kath din mga kasombreros na tandem. Kasi marami na napatunayan ng Kath din talaga. So marketing wise, strategy wise mga kasombreros, kung ako sa GMA Pictures at Star Cinema, Kath din, no, yung inyong pagtatambalin, wala nang iba. And then ito, Celebrity Viral PH, nag-post ng pictures ni Ma'am Catherine. Ano sa tingin nyo? Kayo na magsabi kung retokada ba ang ilong ni Kath o hindi. Hindi. Marami kasi nagsasabi na nagpaayos daw muna si Kath ng ilong niya, kaya mas lalo itong gumanda. So para sa akin, walang retoke. Ito si Ma'am Catherine mga kasombreros. Simula bata, yung baby picture niya hanggang sa paglaki mga kasombreros ay wala po siyang panaritoke, no? Kasi marami talaga nagsabi dito na nagparitoke. So para sa akin, nasa lahi talaga nila yung mga matatangos ang ilong mga kasombreros. Tapos natutuwa ako dito sa post ng Pinoy Spotlight today, about nga dito sa pag-amin daw, no, na in love si Ma'am Catherine mga kasombreros. Sabi dito kahapon, isang simpleng post nagpahayag ng pinakamatinding lihim ni Catherine Bernardo. Ang Queen of Hearts, umami na in love siya at mayroon ng lalaking nagpaparamdam sa kanya ng safety, value at peace. Ito na ba ang closure matapos ang matagal ng paghiwalay? Ang shared post ni Catherine tungkol sa right relationship na may gentle at respectful na lalaki ay nagdulot ng digital earthquake. Sino ang lalaking ito na nagbigay healing sa kanyang nervous system? Grabe naman sa nervous system mga kasombreros na. Ang mga tagahanga halos unanimous ang sagot, si Alden Richards. So ang glow at kakaibang ganda ni Catherine ay hindi na maitago. Alamin ang bawat clue at speculation kung paano naging si Alden ang mystery man sa likod ng kanyang ngiti. So para sa atin, yes, pero yun talagang yung post lang na sinasabi niya na si Ma'am Catherine ang nag-post dito ay hindi ko ma-i-assure mga kasombreros na nag-post siya sa kanyang Instagram or any social media accounts mga kasombreros, kasi hindi ganoon si Ma'am Catherine. Yung mga pinapost niya sa kanyang Instagram, mga social life niya, and mostly talaga yung mga endorsements niya mga kasombreros, mga endorsement videos, mga endorsement photos, and endorsement na mga mostly ginagamit niya talaga sa work or trabaho ang kanyang Instagram account mga kasombreros. Ang TikTok naman, sayaw-sayaw, ganun. Tapos Twitter, wala na gaano, no? Talagang Instagram, Facebook, no? Minsan na din sa Facebook. Mas updated talaga sila sa sa Instagram account nila mga kasombreros. Tapos ito, si Sir Alden, na-feature din siya sa Filipinas in Showbiz mga kasombreros, tungkol nga doon sa kanyang interview or recent interview na kanyang biggest fear mga kasombreros sa buhay. So Filipinas in Showbiz during Alden Richards' very emotional interview with Nelson Canlas in time for Alden's upcoming Ultimate Fan Meet this December 13th. Alden Richards shared his biggest fear. So yun siya mga kasombreros, no? And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Ginawa niyang Marina, sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros, piloto or kapitan ng barko ang outfit ng dalawa, naka-white mga kasombreros, tapos may earrings si Tisay, no, kasama si Tisoy mga kasombreros, pero ito po ay edited lamang mga kasombreros. Tapos si Ma'am Catherine, yung TNT niya ay alam kong nag-post ito or pinost ito, medyo hindi na recent mga kasombreros, no, pero i-share ko na lang din po. So ayos to, kalowest ang lag sa Davao del Norte dahil may new smart cell sites mga kasombreros. So Davao del Norte, bagong cell site daw sa Davao del Norte. Sabi ito, new smart cell sites with lowest lag. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, lag mga kasombreros.
Tapos nakalagay dito ay Panabo City at saka Santo Tomas. So naririnig ko lang ito, yung Panabo at saka Santo Tomas, pero hindi pa ako nakapunta dyan mga kasembreros sa mga lugar na iyan. And then ito, natatawa ako dito sa pinost ng Tanging Mahal, Kathniel. Kagabi nila ito pinost mga kasembreros. Natutuwa daw siya kay Ma'am Carla, no? Ma'am Shi Carla. Natutuwa lang ako kay Ma'am Shi Carla 23 hours ago. Kathniel forever. So parang hindi ko lang kung ano dito. Pwede palang ganito, no? Yung parang buhay pa rin yung kanilang spirit na alam na nila na sinarado na ni Ma'am Catherine yung chapter ng Kathniel mga kasembreros, na parang umaasa pa rin sila na magkakabalikan ang Kathniel, magkakatuluyan pa rin, no? Parang minsan nakakatawa na minsan ay nakakainis. Nakakainis na mga kasembreros, for the sake of likes and no, na hindi sila makamove on. Si Ma'am Catherine tsaka si Sir Daniel Padilla matagal na nakamove on sa Kathniel mga kasembreros sa tandem. Ang mga fans lang talaga ay hindi pa makamove on mga kasembreros. So tapos dito ay mga compilation ng pictures ng Kathniel mga kasembreros during ng kanilang mga Kathniel days pa. Tapos andito rin actually si Ma'am Shi Carla Estrada at saka yung tatay ni Daniel Padilla na si Romel Padilla mga kasembreros. So ayun po. Pero of course, no, ito ay repost at saka throwback photos lamang mga kasembreros na I'm pretty sure na hindi na kung pa magkakabalikan kasi mukhang happy na naman si Sir Daniel Padilla kay Ma'am Kyla Estrada. So hayaan na natin. Nakaka curious kasi si Ma'am Carla Estrada, tapos si Ma'am Kyla Estrada din. So kasi 'di ba anak ni Ma'am Janice de Belen si Kyla kay John Estrada. So pagka sila magkatuluyan, medyo interconnected sila, no? Mga kasembreros. Kasi parehong Estrada mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito, nag-repost or nag-throwback ang Catherine Bernardo page ng picture ni Ma'am Catherine, no? Nung sa hagdan siya. Tapos maliit pa, no? At saka baby pa si Ma'am Catherine dito. Naka-green na sa hagdan nakaupo si phenomenal box office cinema queen na dati ay starlet pa, no? At sino mag-aakala na siya pala ang magiging basihan at standard ng ABS-CBN when it comes to achievements and awards mga kasembreros, which is mas nagiging humble si Ma'am Catherine mga kasembreros, no? So ang ganda. So ever since pala ay green ang paborito na kulay ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So green represents environment, no? Trees, plants, at saka nakaka-relax na kulay ang green talaga mga kasembreros. Tapos itong next item natin mga kasembreros, yung picture ni Mr. Alden kasama ang kanyang kotse. Ito ay yung kanyang bagong BMW mga kasembreros na binili, no? Na kung saan ay na-vlog na rin natin noong nakaraan mga kasembreros. So ibang level ang BMW, ang dito, ang kotse, ang yaman ni phenomenal box office cinema queen. And then ito, last item, isisingit ko ito mga kasembreros, no? Natutuwa ako dito kay Tocayo Dennis Trillo. Kasi nanalo pala siya na Best Actor sa 2025 Asian Academy Creative Awards mga kasembreros. So Best Actor siya according dito sa award na ito mga kasembreros, na hindi basta-basta kasi parang sa buong Asia ikaw ang nagre-represent ngayong 2025, nanalo ka, Pinoy ka, tapos nanalo kang Best Actor mga kasembreros. So talagang nakaka-proud, no? Babawi na lang tayo sa ating mga actors and actresses at movies kasi yung ating gobyerno medyo napapahiya tayo sa ibang bansa mga kasembreros, no? Kapag sinabing Pilipinas. So bumabawi na lang sa mga beauty pageants, sa mga films, sa actors and actresses mga kasembreros na ang gagaling
mga kasembreros and mga ka-kinetics. So, siningit ko lang, no? Kasi katukayo ko naman, Dennis. So, siningit ko lang siya mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is December 5, 2025, Friday na po. Isang pinagpalang Friday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang the best na salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title po natin ay Matigas na Puso. Hebrews chapter 4 verse 7. Again, He, God, designates a certain day, saying in David, "Today, after such a long time as it has been said, today if you will hear His voice," or God's voice, "do not harden your hearts." So, wag nating gawing matigas ang ating puso, mga kasembreros. So, sa ating tahanan, let's say, pag natusan yung anak mo, or yung asawa mo, for example, yung kapatid mo, for example, may request ka, tapos hindi nila sinusunod. Okay? Mamaya na, wait lang. So, yun yung nakakainis na, nalinyahan ng mga inuutusan, lalo na kapag yung magulang mo inutusan ka, tapos sabihin ng anak mo na kunwari nagmamadali ka na bilang magulang, or ikaw nag-utos, nagmamadali ka na, tapos isasagot sa'yo, wait lang. So isa yung sa mga nakakainis na responses, mga kasembreros, no, ng mga taong inutusan, or humihingi ka ng favor, for example, tapos hindi ka pinapansin, no, sabihin lang, mamaya na, saglit lang. Wait lang, so and then yung anak mo, no, pag nindisiplina mo, tapos sumasagot-sagot pa yung bunso mong kapatid, sinasaway mo sa kanyang maling gawa, tapos dito sumasagot pa, no, at saka ayaw sumunod, no, kasi matigas ang puso, no, matigas ang ulo, so hindi sila sumusunod, mga kasembreros. So maraming application, mga kasembreros, ang matigas na puso. And sabi nga ni Prophet Jeremiah, 'di ba, na isang bulok ang ating puso, no, isang manlilinlang, deceitful ang puso, mga kasembreros, especially sa mga kabataan ngayon. Nako, pag wala kang jowa, hindi ka na ituturing na in sa kanilang generation. So imbis na mag-aaral ng mabuti, ito yung napapansin ko, yung mga Pinoy, no, na halos lahat ng hindi naman lahat, pero karamihan sa mga kabataan ngayon ay parang huhugot-hugot sila sa social media, magugot sila about mga jowa, about pag-ibig, about breakups, about heartbroken sila, and so on. So hugot-hugot sila. So ang tendency, nagkakaroon ng idea yung mga next generation, so pabata ng pabata, yung mga gusto magka-jowa, no? Nakita ko sa ibang mga vlogs, nako, mga grade 7, grade 6, no, grade 8, talagang atat-atat sila magka-jowa, humuhugot na rin sila, alam nila yung mga heartbroken, alam nila yung maiwan ng jowa, alam mo yun. So, imbis na atupagin nila yung kanilang pag-aaral, ay doon na lang, parang hindi in sa kanilang grupo yung mga walang jowa, mga kasembreros, no? Kung kaya marami ang maaga ng marami nabubuntis, no? Marami ang maagang nagkakaroon ng anak, no? At saka nagkakaroon ng responsibility, mga minor de edad pa. So dagdag na pasanin ng pamilya, dagdag pasanin ng mismo nagkaanak, ng mga batang ama, batang ina. So nadadagdagan rin yung poverty rate ng ating bansa, mga kasembreros. So imagine niyo kung ang isang bata ay nakapagtapos at saka nagkaroon ng decent job, no, kung hindi na siya aasa talaga sa gobyerno, mga kasembreros, ba, sa mga ayuda, kasi nga independent sila, kaya na magtrabaho, kaya na mag-earn ng sapat sa kanilang pangailangan. Whereas kapag hindi ka na nakapagtapos, tapos meron ka ng anak, no, yung trabaho mo contractual lang, pa extra, so kumbaga pa isa pa ito sa magiging problema or burdens, mga kasembreros, ng gobyerno. The speaker in this verse urges the listener to be receptive to God's message and not to close off their hearts. So dito naman sa verse natin sa Hebrews 4 verse 7, mga kasembreros, ay reminder sa atin ito na dapat pag narinig natin yung salita ng Panginoon, pag narinig natin yung kanyang instruction, mga kasembreros, ay sunod agad tayo, no? Huwag tayong maging matigas ang ating puso at isipan, at saka ang ating ulo sa kanyang salita, mga kasembreros. And the speaker or the writer highlights the significance of being open
to God's guidance and wisdom by emphasizing the importance of listening to His voice. So, hindi man natin literal na naririnig ang salita ng Panginoon mula sa langit mga kasambres, pero gumagamit siya ng number one, yung kanyang Holy Bible, yun yung love letter na iniwan niya para sa atin mga kasambres para hindi tayo mangapa at hindi tayo magiging bulag sa katotohanan. Tapos yung ibang tao, no? For example, yung pastor mo, yung kaibigan mo o kasamahan mo sa church, magulang mo na mag-a-advise sa'yo, magre-remind sa'yo. So, ito yung mga ginagamit ng Panginoon para para may isakatuparan yung kanyang salita mga kasambres and yung message ng gospel. And hindi naman literal na kukulog tapos marinig mo yung salita ng Dennis, ganito gawin mo, ganito, ganyan. So, hindi naman mga kasambres, but His words sa Holy Bible ay isang napakahalagang napakahalagang bagay dapat pinabasa natin at sinusunod mga kasambreros. So the phrase, do not harden your heart, serves as a warning against becoming stubborn or resistant to the message being conveyed. So yun, isang warning ito sa atin na wag nating patigasin natin puso every time na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. When we say, when the Word of God speaks about forgiveness, magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. When the Word of... Kasi minsan pag nagbabasa tayo, ganito yung chapter, ganito yung so yung message nun ay talagang dapat na sinusunod natin mga kasambreros. So pag sinabing love your enemies, mahal nating kaaway, which is napakahirap, mahalin ng kaaway mga kasas, but for the glory of God and for God, we will do it mga kasambreros. Have you ever found yourself shouting out important messages or advice because you weren't ready to hear it? This verse reminds us of the importance of being open and accepting pagtanggap mga kasama, especially when it comes to matters of faith and spirituality. So, ang mga tao kasi minsan parang ayaw nila makinig yung salitang Jesus, yung pangalang Jesus, Jesus Christ, He loves you, He loves you. May mga tao naman na receptive talaga mga kasambreros, talaga nakikinig sila at gusto nilang salita ng Panginoon. But may mga tao din naman na parang naiirita kapag naririnig ang pangalang Lord Jesus Christ, especially sa social media and so on. So it encourages us to remain sensitive to God's call and to embrace His teachings with an open heart and mind. So the next time you hear God's voice speaking to you, remember not to let your heart become hardened, but rather to be receptive and willing to follow His guidance. So, yun, talagang huwag dapat maging matigas ang ating puso. Kasi, kunyari, ikaw matigas ang puso mo ngayon, matigas ang ulo mo ngayon nga na anak ka. Tapos ikaw naman nagkaanak ka sunod, ma-realize mo na, ganito pala maging parent, ganito pala maging nanay, maging tatay. So, masakit pala sa kalooban kapag yung anak mo ay matigas ang ulo at saka ayaw sumunod sa iyo, mamaya na lang yung kanyang sasabihin mga kasambreros. So, we can re-enter, sabi dito, the book of Hebrews was penned to Jewish Christians facing persecution, urging them to hold fast to their faith in Christ. And Hebrews 4:7 is nestled within a discourse of entering God's rest, a central theme in chapters 3 and 4. The phrase today, if you hear His voice, underscore the urgency of heeding God's call promptly, seizing the moment for spiritual response. Conversely, do not harden your hearts, cautions against spiritual insensitivity, highlighting the hindrance a hardened heart poses to experiencing God's rest and blessing. So, yun, i-apply natin ito sa ating buhay mga kasambreros, na kung saan ay ang mundo natin talagang driven by digitalization, social media, cellphone, advanced technologies, pero sa ating mundong mabilis mga kasambreros ang galaw, kailangan mag-pause tayo, Sometimes we have to pause mga kasambreros and tune into the whispers of our divine calling. Just as we navigate the complexities of work and family, let's not neglect the most important connection, our spiritual guidance. So, yes, tama na magtrabaho tayo sa araw-araw, pero huwag natin kalimutan ang pasasalamat, panalangin sa Panginoon, and yung salita ng Panginoon mga kasambreros na sobrang mahalaga sa lahat. Kumbaga pa, mawala ng lahat, wag lang ang salita ng Panginoon. So, ganun siya mga kasambreros. At wag nating maging
maging receptive tayo ba, maging malambot yung ating puso, yung ating isipan when it comes to receiving the Word of God and His call, mga kasombrero, sa ating buhay. Kasi after all, ang magpapala sa atin ang Diyos, no? Gagamit siya ng mga tao para pagpalain tayo, mga kasambreros. Ang tao mapifail, pero ang Diyos po natin ay hindi mapifail, mga kasambreros. So, parati po natin tatandaan iyan. So, let's open our hearts to the powerful messages, ready to embrace the path laid for us, laid out for us. Will you seize the moment and let God's voice guide you to a fulfilling life today? So, yan yung question natin, no? Ready ba tayo? Yes, of course, no? Laban tayo, mga kasambreros. Alright? So, wag nating tigasan nating puso, bagkus ay maging receptive tayo. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka softened heart, mga kasambreros, sa pagtanggap at pakikinig ng salita ng Panginoon at ang kanyang boses. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po.